Samahan niyo po kami sa ating pagtitipong ito. Ano po? Malugod ang Panginoon sa atin. Amen. Amen. Awitin po. Sound check. Okay. Amen po. Sige po, tayo po'y mag-awitan, mga kapatid. Awitin natin itong I know whom I have believed. Kilala natin yung ating sinampalatayanan, right? Amen? Amen. Say amen. Kilala natin ang ating sinampalatayanan. Ang ating aawitan ay hindi po estranghero sa atin. Yes. Ha? Awitin po natin ang buong kagalakan dahil siya'y kilala natin na ating sinampalatayanan. Everyone, let's sing. I know that God was wondrous grace to me He had made known, amen, nor why and worthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to give that which I've committed unto Him. Spirit moves convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. Come on! Yet I know whom I believe, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed. This time, I'm encouraging everyone na kung kayo po ay makasama namin sa live streaming, sing with us. Amen. Ano po? I know not what good or ill may be reserved for me. God reserved blessings for us. Amen. Let's sing all together on the third stanza now. I know not what all good or ill may be reserved for me. Yes. Of weary ways or golden days before highways, that's the rapture, amen. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know that when my Lord may come at night or noonday fair, I'll walk the way with Him or meet Him in the air. All together. Amen. Wow. That's it. Amen. Keep that which I've committed unto Him against that day. Wow, wonderful, wonderful words of life. Yes, let's sing. The words of life, sing them over and over again. Everyone, sing them over again to me. Wonderful words of life. Let me more of their beauty sing. Wonderful words of life. Words of life and beauty. Teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner listen to the loving call, wonderful words of life. Also freely given. Wow, praise God. Yes, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful
We'll sing Him. One more song. Stepping in the light. Hakbang tayo sa liwanag. Lakad tayo sa Kanyang kalooban. Hindi po natin ma-perfect, but we keep on trying to walk in the steps of the Savior. Everyone, trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Praise God, we're happy. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light, pressing more closely to Him who is willing when we are tempted to turn from the way, trusting the arm that is strong to defend. Say that. Yes, strong to defend us. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light, walking in footsteps of gentle forbearance, footsteps of faithfulness, mercy, and love, looking to Him for the grace to our journey along. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light, trying to walk in the steps of the Savior, upward, still upward, we'll follow our God. When we shall say in the King, in His beauty, happy, how happy our praise at His side. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light. Amen, amen. This so sweet. Alam niyo po, iba yung nasa liwanag, di ba? Alam natin ang patutunguhan. Alam natin yung nangyayari. Dahil meron po tayong liwanag sa salita ng Diyos. Salamat po. Sa awitin po natin, "Tis so sweet to trust in Jesus." There are times, ano ang nangyayari? Pero dahil meron tayong mga pangako ng Panginoon na siya pwede nating panghawakan, we just keep trusting Him. Ha? Yun ang pinakamatamis na kalagayan ng buhay. May kapahingahan po ang nagtitiwala. Awitin, "Tis so sweet to trust." Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, hope for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more
at may magandang pangatawan. Yes At po. mayroong kaming lakas na nagamit, O Diyos, sa buong araw, O Diyos, na natapos. Salamat, O Diyos, sa iyong gabay at pangunguna sa amin. Yes po. Salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan, O Diyos, lahat ng mga pinagsupply mo sa amin, O Diyos, sa aming pangangailangan. O Diyos, ikaw ang nagbigay sa lahat ng mga bagay na ito. Amen. Kung wala ikaw, O Diyos, wala kami ang lahat. Kaya, O Diyos, dapat kami magpasalamat sa iyo ngayong hapon na ito. Ikaw ay purihin sa pamagitan ng pag-aawit, Amen. purihin sa pamagitan, O Diyos, ng iyong mga salita. Opo. Dapat, O Diyos, na ang iyong mga anak ay sa iyo, O Diyos, maghangad at magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Opo. Amen. Lord God, ngayong hapon na ito, kung kami man, O Diyos, ay mayroong mga pagkakasala, ikaw po, O Diyos, ang nakakakita sa lahat Yes. ng mga bagay na Opo. aming nagawa sa nakarang araw na ito. Diyos, patawarin mo kami at tabunan mo kami ng iyong banal na dugo, yung tinigis doon sa krus ng Kalbaryo, Amen. na supisente at abunda na kabayaran ng aming mga Yes. kasalanan. Lord Opo. God, thank you, Lord, sa aming mga kapatiran, O Diyos, na nasa daan pa. Amen. Yung mga kapatiran man namin, O Diyos, na nasa bahay, Yes. nanonood sa live streaming, O Diyos. O Diyos, pagpalain mo sila at bigyan mo, O Diyos, na sila ng proteksyon, lalo na yung papunta dito sa bahay-sambahan. Amen, amen. At yung mga makikinig, O Diyos, ng iyong mga salita doon sa bahay. Yes. Ikaw po ang magbukas sa kanilang mga unawa at ibigay mo, O Diyos, ang kaalaman at pag-unawa sa inyong mga salita. Lord God, thank you, Lord. Ngayong gabi na ito, kami po ay dumadalangin sa inyong banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Ezekiel chapter 45. Ezekiel 45. Alika dito, EJ. Alika, ikaw magbasa dito. Sama ka dito magbasa. At saka si Brother Crispin. Brother Crispin, kayo magbasa ni Brother EJ. Ezekiel 45. Ba, nakakatuwa naman, ano? Natapos na nating lahat as a church, ano? Genesis. O, nasa Ezekiel na po tayo. Ilang aklat na lang, maikli na. Ano? Yung matitira niyan, maikli na halos. Kaya, amen. Purihin ang Panginoon. Kaya basahin natin ang mga salita ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat at ating basahin ang Book of Ezekiel chapter 45, 1 to 25. At sa 25, sabay-sabay po tayo. Bukod dito ay pagka inyong hahatiin sa pamagitan ng sapalaran ang lupain na pinakamana, mga hahandog kayo ng alay sa Panginoon, isang banal na bahagi ng lupain. Ang haba ay magkakaroon ng habang 25,000 tambo at ang luwang ay magiging 10,000. Ito ay magiging banal sa lahat ng hangganan niyaon sa palibot. Dito ay magkakaroon ukol sa dakong banal na 500 ang haba at 500 luwang, parisukat sa palibot, 50 siko at sa pagitan niyaon sa palibot. At sa sukat na ito iyong susukatin na ang haba ay 25,000 at ang luwang ay 10,000 at doon malalagay ang sanktuaryo na pinakabanal. Siyang banal na bahagi ng lupain, ito'y para sa mga saserdote na mga tagapangasiwa ng santuaryo, nagsisilafit upang magsipangasiwa sa Panginoon. At ito'y magiging dakong kalalagyan ng kanilang bahay at banal na dakong kalalagyan ng santuaryo. At 25,000 ang haba at 10,000 ang luwang ay magiging sa mga Levita na mga tagapangasiwa ng bahay na pinakapag-aari sa kanilang sarili na 20 silid. At inyong itatakda ang pag-aari ng bayan na 5,000 ang luwang at 25,000 ang haba
sa tabi ng alay na banal na bahagi, magiging ukol sa buong sangbahayan ng Israel. Magkakaroon naman para sa prinsipi ng bahagi sa isang dako at sa kabilang dako sa banal na alay at sa pag-aari ng bayan, sa harap ng banal na alay at sa harap ng pag-aari ng bayan, sa dakong kalunuran, sa gawang kalunuran, at sa dakong silanganan ng gawing silanganan, at ang haba ay ayon sa isa sa mga bahagi mula sa hangganang kalunuran hanggang sa hangganang silanganan. Sa lupaing ito'y magiging kanya na pinakaari sa Israel at hindi na paghatiin pa ng aking mga prinsipe ang aking bayan, kundi ibibigay nila ang lupain sa sangbahayanan ni Israel ayon sa kanilang mga lipi. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, magkasya ito sa inyo, o mga prinsipi ng Israel. Iwan ninyo ang pangdadahas at pagsamsam at magsagawa kayo ng kahatulan at ng kaganapan. Alisin ninyo ang inyong atang sa aking bayan, sabi ng Panginoong Diyos. Kayo'y magkakaroon ng mga ganap na timbangan at ganap na efa at ganap na bath. Ang ifa at ang bat ay magiging iisang takalan upang ang bat ay maglaman ng ikasampung bahagi ng isang humer at ang ipa ay ikasampung bahagi ng isang humer. Ang takal niyaon ay magiging ayon sa humer. At ang siklo ay magiging 20 gera, 20 siklo, 5 at 20 siklo, 15 siklo ay siyang magiging manen ninyo. Ito ang alay na inyong ihahandog, ang ika-6 na bahagi ng isang ipa mula sa isang humer ng trigo, at inyong ibibigay ang ika-6 na bahagi ng isang ipa mula sa isang humer ng sibada. At ang takdang bahagi ng langis ng bat ng langis, ang ikasampung bahagi ng bat mula sa isang kora, na 10 bat o isang homer, sapagkat 10 bat ay isang homer. At ang isang batang tupa sa kawan mula sa 200 na mula sa matabang pastulan ng Israel na pinakahandog ng harina at pinakahandog na susunugin at pinakahandog tungkol sa kapayapaan upang ipagtubos sa kanila, sabi ng Panginoong Diyos. Buong bayan ng lupain ay magbibigay ng alay na ito sa prinsipe sa Israel. At magiging tungkulin ng prinsipi na magbigay ng mga handog na susunugin at ng mga handog na harina at ng mga inuming handog sa mga kapistahan at sa mga bagong buwan at sa mga sabat sa lahat ng takdang kapistahan ng sangbahayan ni Israel. Siya ay maghahanda ng handog dahil sa kasalanan at ng handog na harina at ng handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan upang ipagtubos sa sangbahayan ni Israel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa unang buwan, sa unang araw ng buwan, kukuha ka ng guyong toro na walang kapintasan at iyong lilinisin ang santuario. At ang saserdote ay kukuha ng dugo ng handog dahil sa kasalanan at ilalagay sa mga haligi ng pintuan ng bahay at sa 4 na sulok ng patungang dambana at sa mga haligi ng pintuang daan ng halalong loob na looban. At gayon ang iyong gagawin para sa bawat nagkakamali at sa bawat walang malay, gayon ninyo lilinisin ang bahay. Sa unang buwan, sa 14 na araw ng buwan, magdidiwang kayo ng Paskwa. Isang kapistahan ng 7 araw, tinapay na walang libadura ang kakanin. At sa araw na iyon ay maghahanda ang prinsipe para sa kanya at sa buong bayan ng lupain ng isang guyang toro na pinakahandog dahil sa kasalanan. At sa 7 araw ng kapistahan ay ipaghahanda niya ng handog ng susunugin ang Panginoon
pitong turo at pitong tupa na walang kapintasan sa araw-araw na 7 araw, at isang kambing araw-araw na pinakahandog dahil sa kasalanan. Sabay-sabay pa, di pa po. Sige po. At siya'y maghahanda ng handog na harina, ng isang efa at sa isang toro, at ng isang efa sa isang lalaking tupa, at isang hin ng langis sa isang efa. Sabay-sabay po tayo. Sa ikapitong ikapitong buwan, buwan, sa sa ikalawang limang araw ng buwan, sa kapistahan, kanyang gagawin ang gaya ng 7 araw, ayon sa handog dahil sa kasalanan, ayon sa handog na susunugin, at ayon sa handog na harina, at ayon sa langis. Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Maaari na kaupo. When troubles pile up, just like a mountain you can climb. When you're discouraged, seems like you're falling all the time. When you're down and out and you start to doubt, that's the time to find a place to raise your hands and shout, my God is greater than all these things. He's in control. He lifts my soul until my spirit sings. My God is greater, wonderful, mighty King of kings. He holds forever in his hands. My God is great. When others fail you, when disillusionment sets in, when you're downhearted, feeling like you can never win, when it all seems lost, is it worth the cost? That's the time to turn your mind and face the mighty cross. My God is greater than all these things. He's in control. He lifts my soul until my spirit sings. My God is greater, wonderful, mighty King of kings. He holds forever in his hands. My God is greater, my God is greater, wonderful, mighty King of kings. He holds forever in his hands. My God is greater. My God is great.
Maunawaan mong ikaw ay tao pa rin. Ganon na. At matuto ka ng aking mga daan. Ito po ay summary ng ating katungkulan bilang mga tao. Bilang mga tao. Basahin natin. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ready? Begin. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Yan lang po. Yan ang ating katungkulan. Yan ang po ang katungkulan natin sa buhay. Matakot sa Diyos, yun ang basihan. Tapos, meron siyang mga utos. Yun ang sundin natin. Yung paggalang sa Diyos, at narito yung kanyang mga utos, sundin natin, diyan nakapaloob ang iyong buhay. Yan ang sinasabi ng Bible. Diyan nakapaloob ang buong buhay mo. Kung ano mangyayari sa buhay mo, naroon sa ikaw ba'y susunod o hindi sa mga utos ng Diyos. Luma at bagong tipan. May kautusan o kay Moses o wala. Wala pa yung